Magandang tanghali mga idol. Welcome to my page, Flow Hobbies. May mga repair ako na alternator ngayon. Tamang-tama sa hindi pa nakakaalam kung paano ito mag-charge sa inyong mga sasakyan. Samahan niyo ako mga idol. Sasabihin ko. Simula ako dito sa rectifier diodes niya. May tatlo itong terminal, piece A, piece B, at saka piece C. 3-piece kasi ito yung stator winding niya. Ito na yung winding niya na 3-piece, piece A, piece B, at saka ito yung piece C. At saka mayroon siyang common, yung beginning winding niya, yung lahat na tatlong beginning winding ito kinukupol, at saka yung ending ito na. Pwede rin ito ibaliktad. Dito ka mag-common, dito ka na rin mag individual sa papuntang rectifier diodes. Ganito lang pagkabit nito mga idol, ganito lang ayan. So isusolda yan dito sa easy input niya na tatlong terminal mga idol. So okay na. At saka dito mga idol sa likuran ng alternator na ito, mayroon ito ditong terminal. Ito yung battery terminal niya. Mayroon itong battery liter B dito na bura yata. At saka ito naman yung input socket niya. May dalawang wire ito. Mayroon itong marking dito na R stand for regulator input supply. At saka dito yung L papuntang indicator dashboard, yung red light battery sign na umiilaw. At saka mag-o-off yan pag umaandar ng makina, pag mag-charge na itong alternator. So ito mga idol, samahan niyo ako dito sa loob para ma-explain ko ito mga idol. So itong rotor winding niya, napakahalaga nito, no? Ito yung nag-i-excite ng current sa kanyang field coil. Ito yung nag-i-excite, at saka ito naman yung aabang ng pagmakat na yung magnetic force, pag mabilis na yung ikot ng yung rotor. Ito na yung i-induct ng current output niya, easy current output na ibabatoya dito sa kanyang rectifier dito. At saka ang labas niya ay DC voltage na mag-charge doon sa battery ng sasakyan mga idol. So ito, balik tayo dito sa regulator at saka dito sa rotor. Ito mga idol, pag mag-on ka ng susi ng sasakyan, papasok yung ignition supply dito sa voltage regulator, at saka iilaw din doon yung battery indicator sa dashboard natin. Pag nag-on ka ng susi na hindi mo pa ini-start yung sasakyan. So pag mag-on ka ng susi, nagbabato sa ng excitation dito sa rotor winding mga idol. At saka pag kabit muna ito. So ito na yung stator winding niya, ipasok ko na ito mga idol. So pag on mo ng susi, mayroon na siyang excitation voltage dito sa rotor winding niya, itong rotor. At saka ito, nag-aabang na ito yung stator winding niya. At saka ito naman yung mga idol, yung rotor niya. Pag dito yan nakapasok, pag pinaandar na yung makina, iikot na mabilis dahil may voltage excitation na itong rotor, itong si rotor. Ito no. Makakat na yung magnetic force dito sa field core niya. At saka ito naman yung field coil winding, ito mag-i-induct ito ng
AC voltage. AC voltage na ibabato niya dito sa rectifier. Ito si rectifier. At si rectifier naman, pag dumaan na yung sa mga negative at positive heat sink niya, mayroon na siyang DC out na mag-charge na doon sa baterya natin mga idol. So ito mga idol, paano ma-stabilize ng alternator ang charging system na hindi sumobra. Ito naman si regulator mga idol. Itong regulator na to ay may standard voltage siya na 13.8 to 14 volts. So pag ma-reach na ng baterya yung ganyang voltahe, ito ay hihinaan niya na yung excitation niya na dito, binabato niya sa kay rotor. So pag mag 13.8 na yung voltahe ng baterya o di kaya 14 volts, si regulator madetect yun, hihinaan niya na yung excitation current na binabato niya dito sa kay rotor mga idol. So ito na. So kunyari full charge na yung battery mo at saka gumamit ka ng aircon. Ang mangyari dyan mga idol, pag mag-on ka ng aircon mo, automatic magda-drop yung voltage ng baterya mo. So kunyari nag-drop sa 12 volts dahil malaking consumption yan yung aircon o di kaya headlight. Pag gumamit ka ng aircon o headlight, magda-drop yung voltage ng baterya mo. Matitik agad ni regulator yan. So pag nag-below 13 volts ang voltahe ng baterya, kunyari 12 volts na lang, matitika yan, daragdagan niya din yung excitation flashing niya dito sa kay rotor, dito. So dagdagan niya yung excitation voltage niya dito kay rotor, at saka si rotor naman palakasin niya yung excitation field niya na ibabato niya din dito sa kay stator mga idol. So ayan mga idol, kung paano mag charge yung alternator sa ating mga sasakyan at kung paano niya ma-stabilize yung voltage regulation regulation niya mga idol. So salamat mga idol, hanggang sa susunod ko naman ng mga video. Maraming salamat sa pagpanood.